Hello po sa ating mga listeners. Ako pong muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Kaya ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Kung itong paraan mo para bumili ng asawa, Mr. Cuevas, sana malinaw sa'yo na katawan at pangalan ko lang ang mailalagay mo sa kontrata. Hindi kasamang puso ko, hindi kasamang dignidad ko, at lalong hindi kasamang karapatan mong tratuhin akong parang gamit na pwedeng itago kapag hindi na kailangan. Mahirap lang ako, oo. Desperado ako ngayon, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong halaga. Hindi kumurap si Trip Cuevas. Nasa pribadong dining room sila ng flagship restaurant ng Cuevas Prime. Sa pagitan nila ay nakalatag ang isang kontrata. At sa huling pahina, may halagang nagpapatuyo sa lalamunan ni Luna. 15 million. 15 milyon para sa isang taong kasal. 15 milyon kapalit ng pagiging legal na asawa ng sariling boss. Are you finished? Napailing si Luna. Hindi pa. May natitira pa akong 3 minuto ng self-respect bago ko tuluyang himatayin sa offer mo. Sit down. Mas nakakapag-isip ako kapag nakatayo. You've been walking around the table for 10 minutes. Exactly. Kaya marami na akong na-realize. Such as? Nagbilang si Luna gamit ang daliri. Una, maaaring baliw ka. Pangalawa, maaaring may lihim kayong kulto ng mga mayayaman na kailangan ng sacrifice. Pangatlo, baka naghahanap ka ng kidney donor at kasal pala muna bago operahan. At pang-apat, Luna. Sir? Stop talking. Tumingin siya sa relo. For how long? Napapikit si Trip. 5 seconds. Pumikit din si Luna at nagbilang ng malakas. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na. Muling iminulat ni Trip ang mata. Hindi sigurado si Luna kung gusto niya itong sipain palabas o matawa. Ang problema kay Trip Cuevas, napakahirap basahin. Sa kanilang restaurant, kapag dumaan ang CEO sa kusina, kusang tumitino ang mga empleyado. Laging plansyado ang suit. Laging malamig ang muka. Laging parang may hinihintay na pagkakamali. Ngunit ngayon, siya mismong nag-aalok kay Luna ng pinaka-absurd na proposal na narinig niya. I need a wife. Congratulations! Maraming dating apps ngayon. I don't want a relationship. So gusto mo ng asawa pero ayaw mo ng relasyon. Para kang gustong mag-order ng kare-kare pero ayaw mo ng peanut sauce? My grandmother owns 32% of the voting shares of the Cuevas Group. Under my grandfather's succession agreement, control of those shares transfers to me once I prove I've established a stable family. Nanlaki ang mata ni Luna. So kailangan mong magpakasal para magkaroon ng mas malaking kontrol sa kumpanya? Yeah. Rich people problems talaga. Kami, problema namin kung kasya pang ulam bukas. Kayo? Naku, paano kung makukuha ang 32% voting shares? Hindi siya pinansin. 1 year, you move into my residence. You accompany me to family events, corporate functions, and necessary public appearances. You will be introduced as my wife. In return, you receive 50 million pesos. After tax? Napatingin si Trip. Praktikal lang? Net. Napakagatlabi siya. 15 milyon. Hindi niya dapat isipin ang pera. Pero naaalala niya si Mama. Ang maintenance medicines nitong palaging binabawasan ng dosage dahil hindi sapat ang pera. Ang ama niyang 2 buwan nang hindi makapagtrabaho dahil sa tuhod. Ang bahay nilang nakasangla. Ang tawag ng bangko kaninang umaga. 2 buwan na lang bago i-foreclose. Separate rooms? Yes. Walang sapilitang physical contact? Of course. Walang pakikialam sa trabaho ko? You may continue working if you want. Kapag nagloko ka? I don't see how that's relevant. Napataas ang kilay niya. Asawa ko sa papel. Kapag nakita kang may babaeng nakasabit sa leeg mo, hindi naman headline na Trip Cuevas cheats on contractual spouse. Ang magiging headline, Trip Cuevas cheats on wife.
Akong mapapahiya. This isn't a real marriage. Tumama yon ng kakaiba sa dibdib niya. Hindi pa nga nagsisimula pero masakit na marinig. Tama. Pinilit niyang ngumiti. Fake marriage, real money, business arrangement. Tahimik siyang naupo. Kinuha ang ballpen ngunit hindi pa pumirma. Bakit ako? Sa unang pagkakataon, natagalan bago sumagot si Trip. You're competent. Wow, romantic. You don't gossip. Pwede ng pang-wedding vow. You don't flirt with me. Hindi naman kasi kita type. Tumaas ang kilay nito. Okay, physically unfairly handsome ka. Pero personality, parang tax audit. Bahagyang gumalaw ang sulok ng labi ni Trip. Most importantly, you don't like me. Aba, salamat. Nakaka-boost ng confidence. That makes you less likely to misunderstand the agreement. Napatingin si Luna sa kontrata. Kung tatanggapin niya ito, mababagong buhay ng pamilya niya. Kung tatanggihan niya, baka mawalan sila ng bahay. Maaari niyang sabihing hindi niya binebentang sarili. Pero ang katotohanan, hindi naman sarili niya ang pinoprotektahan niya ngayon. Ang mga magulang niya. Ang tahanang pinaghirapan ng ama niya ng 20 taon. Kinuha niya ang ballpen. May dadagdag akong kondisyon. What? Kapag natapos ang 1 taon, hindi mo pwedeng sabihin sa pamilya ko na binayaran mo ko. Why? Dahil mamamatay sa hiya si Papa. Lumambot ng bahagya ang mukha ni Trip. Fine. At wag mong gagamitin ang trabaho ko para kontrolin ako. Fine. At kapag nagsasalita ako, wag mo kong utusang tumahimik. No. Napaawang ang labi niya. Excuse me? That one's impossible. Napatawa siya ng hindi inaasahan at sa unang pagkakataon, napangiti rin ng konti si Trip. Mabilis yung nawala pero nakita niya. Pumirma si Luna. Luna Navarro. Pagkatapos ay tinulak niya ang kontrata. Congratulations, Mr. Cuevas. Nakabili ka na ng asawa. Kinuha ni Trip ang papel. I hired one. Tumayo siya. Mas masama pakinggan. You start tomorrow. May orientation ba? For marriage? Malay ko. Baka may handbook kayo. How to Survive Being Married to Trip Cuevas, Volume 1. You'll manage. Habang palabas siya, tumigil si Luna sa pinto. Trip. Napalingon nito. Unang pagkakataon niyang tinawag ito sa pangalan. Kapag dumating ang araw na magsisisi ako rito, sana maalala kong ginawa ko to para sa pamilya ko. Hindi siya biniro ni Trip. And if that day comes, I'll remind you. Hindi alam ni Luna na pareho silang mangangailangan ng paalalang yon. 3 araw lang ang lumipas bago sila ikasal. Simple. Civil wedding. Walang entourage, walang choir, walang romantic vows. May 2 abogado, si Doña Celestina at si Marga na simula nang malaman ng kasal ay tila nanalo sa loto. Luna, huling chance mo. Kapag ayaw mo, ako na lang. May asawa ka ng tricycle driver. Pwede namang mag-negotiate. Hayop ka. Nasa kabilang bahagi ng silid sa Trip, nakikipag-usap sa abogado. Tiningnan siya ni Marga. Girl, grabe. Kapag ganyan ang asawa ko, araw-araw akong magsasabi ng, Lord, thank you for my daily bread. Hindi tinapay yan. Masarap pa. Siniko siya ni Luna. Nang lumapit si Trip, biglang tumino si Marga. Ready? No. We can cancel. Natahimik siya. Nakita niyang seryoso ito. Hindi siya pipilitin at dahil doon, mas naging mahirap umatras. Hindi, ready ako. Ilang minuto pagkatapos, magkatabi silang pumirma. Nang sabihin ng officiant na maaari nang batiin ng groom ang bride, nagkatinginan sila. You may kiss the bride. Nanlaki ang mata ni Luna. Kasama ba yan? Bumulong si Trip. Apparently. Hindi mo nilagay sa kontrata. Do you want everyone to suspect? Cheek lang. Fine. Lumapit si Trip.
Ngunit eksaktong paglingon ni Luna, nagdikit ang mga labi nila. Parehong nanigas. 1 segundo, 2, 3. Napalayo si Luna na parang nakuryente. Ay! Napalingon sa kanyang lahat. Sorry, allergies. Nanlilisik ang mata ni Luna. Si Trip naman ay nakatitig sa kanya na tila hindi rin alam ang nangyari. Accident. Obviously. Good. Good. Maya-maya, lumapit si Doña Celestina. So, ikaw si Luna? Opo. Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Hindi ka mukhang type ni Trip. Napangiwi si Luna. Salamat po. Natawa si Celestina. Good. Marunong sumagot. Baka sakaling may makapagpababa sa igaw ng apo ko. Grandma. What? Totoo naman. Napangiti si Luna. Mukhang may kakampi siya. Pagdating sa mansyon, napatigil si Luna sa labas. Bahay mo to? Yes. Sigurado? Yes. Parang government building? Naglakad si Trip papasok. May sariling barangay hall ba sa likod? Hindi sumagot. Sinundan niya ito. Pag-akyat nila, binuksan ni Trip ang isang kwarto. Yours. Napasinghap si Luna. King-sized bed, walk-in closet, balcony. Sariling bathroom na mas malaki pa sa kusina nila. May renta ba? No. Tubig? No. Wi-Fi? No charge. Netflix? Luna. Okay, gusto ko lang malinaw. Baka sa final settlement may miscellaneous. Tumalikod na si Trip, ngunit pinigilan niya. Wait! Huminto ito. Naging seryoso si Luna. Salamat. 4. Sa advance payment. Kinagat niya ang labi. Na-admit na si Mama sa mas magandang ospital. Na-schedule na rin ang procedure ni Papa at nabayaran na namin ang arrears sa bahay. Hindi agad sumagot si Trip. Alam kong negosyo lang to sa'yo. Pero para sa akin, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Baka hindi mo maintindihan kasi hindi mo kailanman kailangan pumili kung gamot ba o pagkain ang bibilhin. Pero iniligtas mo ang pamilya ko. You're giving something in return. Alam ko. Pero pwede mo pa rin tanggapin ang thank you ng hindi nagiging freezer. Napatitig ito sa kanya. Freezer? Mas malamig ka sa refrigerator. Good night, Luna. Good night, husband. Huminto ito. Dahan-dahang lumingon. Don't call me that when we're alone. Ngumiti ng malapad si Luna. Sure, husband. Napapikit si Trip. At yun ang unang gabi nilang mag-asawa. Hiwalay ang kwarto, hiwalay ang kama. Pero parehong hindi agad nakatulog. Dahil pareho nilang naaalala ang aksidenteng halik sa Seville wedding. 5:30 kinabukasan nang magising si Trip sa kalansing. Bumaba siya at nakita si Luna sa kusina. Nakasuot ng oversized shirt at pajama habang nakikipagtalo sa mamahaling automatic coffee machine. Sabi ko cappuccino, bakit tubig? Nasa mansyon ako pero niloloko ko ng appliance. What are you doing? Napalingon siya, natigilan. Walang suit si Trip. White shirt lang, pajama pants, gusot ang buhok at somehow mas gwapo. Bakit ganyan ka? Ganyang paano? Normal. I am normal. Sa office, mukha kang may balak mag-fire ng 5 tao bago mag-breakfast. Lumapit ito sa coffee machine. Move. Bakit? You're pressing the hot water button. Hindi ko kasalanan. Pare-pareho silang silver. Pinindot ni Trip ang tamang button. Lumabas ang cappuccino. Wow! What? May silbi ka pala sa bahay. Napatingin ito sa kanya. I'm reconsidering this marriage. Too late. No refund. Kinuha ni Lunang cup at humigop. Pagkatapos ay nilapag yon. Kinuha ni Trip at uminom. Nanlaki ang mata niya. Hoy! What? Cup ko yan? My cup. Pero bibig kong huling gumamit. So, Indirect kiss. Muntik mabulunan si Trip. it's coffee. Technically, hinalikan mo ko. Technically, no.
Lumapit si Luna at kunwaring sinuring mukha niya. What? Quality control. For? Kung worth 15 million. Napatitig si Trip sa kanya. Dahan-dahan itong yumuko hanggang halos magkadikit ang mukha nila. Nawala ang yabang ni Luna. And? Napalunok siya. Past. Ngumisi ang lalaki. Good. Kinuha ang kape at naglakad palayo. Napahawak si Luna sa dibdib. Hoy, behave. Mula sa pintuan, nagsalita si Trip. Who are you talking to? Coffee machine. Of course. Ang unang formal appearance nila bilang mag-asawa ay birthday dinner ni Doña Celestina. Doon unang nakita ni Luna ang buong mundo ni Trip. Designer gowns, diamonds, private chefs, mga taong kayang ngumiti habang insultong sinasabi. At naroon si Bianca Monteverde. Lumapit ito sa kanya. So, you're Luna? Yes. Ikaw? Nanigas ang ngiti ni Bianca. You don't know me? Should I? Bianca Monteverde. Naghintay si Bianca. That's it? Ano pa dapat? May theme song? May narinig silang umubo para itagong tawa. Tiningnan siya ni Bianca mula ulo hanggang paa. I heard you worked at one of Trip's restaurants. Still do. As a waitress? Supervisor. Interesting. Very. My benefits? I'm surprised Trip married someone so ordinary. Bago sumagot si Luna, naramdaman niyang may kamay na pumulupot sa bewang niya. Si Trip. She's not ordinary. Natigilan si Luna, maging si Bianca. Trip, I didn't mean. You did. Naging malamig ang mukha ng lalaki. And if you intend to insult my wife in my grandmother's house, leave. Kumunot ang mukha ni Bianca. Umalis ito. Napatingin si Luna sa kamay ni Trip na nasa bewang pa rin niya. Pwede mo nang alisin? Grandma's watching. Akala ko gusto mo lang. Biglang inalis nito. Defensive? Behave. Hindi kasama sa contract. Sa hapunan, tinanong sila ni Celestina. How did you know Luna was the one? Muntik mabulunan si Trip. Si Lunang sumagot. Hindi niya po alam. What? Maswerte lang. Nagtawanan ng mesa. Tiningnan siya ni Trip ng masama. And you, Luna? What attracted you to my grandson? Napatingin siya kay Trip. Ang unang instinct niya ay gumawa ng biro. Pero may kung anong pumigil. Siguro po dahil hindi siya kasing sama ng mukha niya. Luna. Natawa ang lahat, ngunit nagpatuloy siya. Masungit siya, mahirap kausapin. Parang may personal vendetta sa happiness. Pero napansin ko rin na kapag may empleyadong kailangang tulungan, hindi siya nagtatanong kung makikita ba ng iba. Kapag may problema sa restaurant, hindi niya hinahayaan na staff lang sisihin. At hindi ko alam, feeling ko may mabuting tao sa ilalim ng maraming layers ng sungit. Natahimik si Trip. Hindi alam ni Luna na ilang taon nang may anonymous scholarship program si Trip. Hindi niya alam na buwan-buwan itong nagpapadala sa pamilya ng empleyadong namatay sa kusina. Pero alam ni Celestina, kaya napangiti ang matanda. Pagkatapos ng dinner, nasa balcony sila. Malamig ang hangin. Biglang ipinatong ni Trip ang jacket sa balikat niya. Hindi ako nilalamig. You're shivering. Kinilig lang. Napatigil si Trip. Joke. You make too many jokes. Defense mechanism. Against. Ngumiti siya, ngunit malungkot. Life. Napatingin ito sa kanya. Kapag mahirap ka, marami kang choice. Umiyak ka buong araw o tumawa ka kahit sabog ng buhay mo. Pinili ko lang yung pangalawa. You shouldn't have to joke about everything. At ikaw naman, hindi mo kailangang seryosohin lahat. Nagkatinginan sila. Meet halfway? Bahagyang ngumiti si Trip. Maybe. At sa simpleng sagot na yon,
Naramdaman ni Luna na may pader na bahagyang nabutas. Lumipas ang ilang linggo. Unting-unting nasanay sila sa isa't isa. May sticky note si Luna sa refrigerator. Huwag inumin ang mango shake ko. Legal consequences will follow. Niligyan ni Trip sa ilalim. This is my refrigerator. Sinagot niya. Our refrigerator. Married tayo. Kinabukasan, temporarily. Nang mabasa yon ni Luna, sandaling nawala ang ngiti niya. Pero naglagay pa rin siya ng sagot. Masungit. Isang gabi, umuwi siyang basang-basa dahil umulan. Kinabukasan, nilagnat siya. Nagising siyang may malamig na bimpo sa noo. Nasa tabi niya si Trip. Patay na ba ako? No. Bakit ikaw una kong nakita? Akala ko anghel. You have a 39-degree fever. Hallucination. Hinawakan itong noo niya. Ang lamig ng kamay mo. You're burning. Alam ko. Napakunot noo ito. Hot talaga ako. Napapikit si Trip. Even sick, you're impossible. Tumawa siya, ngunit napaubo. Agad nagbagong mukha ni Trip. Don't laugh. Bawal na? You'll cough. Inalalayan siya nitong uminom. Natahimik si Luna. Hindi ka pumasok? I work from home. Dahil sa akin? No. Liar. You're annoying when you're healthy. You're worse sick. Ngumiti siya, ngunit maya-maya humina ang boses. Sanay ako nag-aalaga. To your parents? Tumango. Kapag may sakit si mama, ako nagbabantay. Kapag masakit tuhod ni papa, ako gumagawa ng lahat. Kapag kulang ang pera, ako nag-iisip. Kaya kapag akong nangihina, hindi ko alam ang gagawin. Tahimik si Trip. Parang nakakahiya. Why? Kasi may umaasa sa akin. Umupo ito ng mas malapit. Strong people get tired too. Napatitig siya. Being needed doesn't mean you're not allowed to need someone. Nangilid ang luha niya. Delikado yung sinasabi mo. Why? Baka masanay akong may nag-aalaga. Hindi agad sumagot si Trip. Hinawakan nito ang kamay niya. Then get used to it. Nanatili mga mata nila sa isa't isa. Trip? Sleep. Takot ka sa emotional conversation? Yes. Napangiti siya. At least honest. Bago siya makatulog, naramdaman niyang hinaplos nito ang buhok niya. At sa unang pagkakataon, naisip niyang masyadong delikado ang lalaking yon para sa puso niya. Pagkatapos gumaling ni Luna, sinabi ni Trip na kailangan nilang lumabas. Date? Dinner. Date? Business dinner. May candle? Yes. Date? There will be investors. Group date. Hindi na sumagot si Trip. Pagkatapos ng meeting, umalis na ang investors. Silang dalawa na lang ang natira. May violinist, may city view, may wine. So, What? business dinner pa rin? Yes. Nasaan ang business? Done. So dinner na lang? Tumawa siya. Maya-maya, napansin niyang pinipili ni Trip ang mushroom sa pagkain. Ayaw mo ng mushroom? Yes. Bakit? They're fungus. CEO na takot sa fungus? I don't fear them. I dislike them. Pareho lang? Kinuha niyang mushroom mula plato nito. What are you doing? Kakainin ko. Sayang. Tinitigan siya ni Trip. Bakit? Nothing. Ayun na naman. Nakatingin. You're strange. I know. You don't pretend. Natahimik siya. Most people around me do. Humina ang boses nito. They laugh even when they don't find something funny. Agree even when they don't. Compliment me because they want something. Ako, gusto ko rin naman something. 15 million? Exactly. Pareho silang natawa. Paglabas nila, umuulan. Walang payong si Luna. Hinubad ni Trip ang coat at itinakip sa ulo nilang dalawa. Napakalapit nila. Pwede namang tumakbo.
You'll get sick again. Concern? Preventing inconvenience. Same thing. Pagdating sa sasakyan, nadulas si Luna. Nasalo siya ni Trip sa bewang. Nagkatinginan. Deja vu? From... Wedding kiss. Lumapit ng bahagya ang mukha nito. You think about that? Napalunok siya. No. Liar. Excuse me? Ngumisi si Trip. Get in the car. Buong biyahe pa uwi, hindi napigilang ngumiti ni Luna sa bintana. Dumalo sila sa resort opening sa Palawan. Dahil nagkaroon ng booking error, isang presidential suite lamang ang available. No? There's a couch. Good. Enjoy. Why am I on the couch? Because gentleman ka. Who told you? Ako, wag mo ko ipahiya. Nang gabi, natulog si Trip sa couch. Bandang 2:00, nagising si Luna dahil may kulog. Isa pang kulog. Mas malakas. Napatalon siya mula sa dilim. Are you afraid of thunder? No. Kumulog. Konti. You're 27. May age requirement bang takot? Tumayo si Trip at lumapit sa kama. Move. Huh? I'll sleep here. Hindi pwede. Why? Contract. We're sleeping, Luna. Exactly. Dangerous. Napailing ito. Humiga sa kabilang side. May 2 unan sa gitna. Boundary. Fine. Maya-maya, hinila ni Luna ang kumot. Give me some. Cold ako. You have 70%. Emotionally cold din. Hinila ni Trip, hinila niya pabalik. At bigla siyang nawalan ng balanse. Bumagsak siya sa dibdib nito. Nanigas sila. Isang kamay ni Trip ang otomatikong humawak sa bewang niya. Ay, hindi to kasama sa contract. I know. Walang gumalaw. Bumaba ang tingin ni Trip sa labi niya. Tell me to stop. Hindi niya sinabi. Trip? Dahan-dahang lumapit ang lalaki at nagtagpo ang labi nila. Mabagal sa una, parang nagtatanong, ngunit nang hawakan ni Luna ang batok nito, naging mas malalim ang halik. Nang maghiwalay sila, pareho silang hinihingal. Okay. Okay. Quality control. Biglang natawa si Trip. Hindi bahagyang ngiti, tunay na tawa, at doon tuluyang nanghina si Luna. Don't do that. What? Tumawa. Why? Unfair. How? Mas gwapo. Napangiti ito. That's your problem. Exactly. Kumulog ulit. Pero hindi na natakot si Luna dahil nanatiling nakahawak ang kamay ni Trip sa kamay niya hanggang makatulog sila. Pagbalik nila sa Maynila, tila walang nangyari. Bumalik sa pagiging malamig si Trip. At lalo yung masakit matapos ang halik. Isang gabi sa corporate gala, nakita ni Luna si Bianca na nakahawak sa braso nito. May isa pang modelong lumapit. Tumawa si Trip sa sinabi. May kurot sa dibdib niya. Sa sasakyan, pauwi, tahimik siya. You're unusually quiet. Enjoy mo? What? Kapayapaan. What happened? Nothing. Luna. Clients mo ba yung babae? Yes. Clients pala tawag sa nakahawak sa dibdib mo. Napatingin ito. Are you jealous? Tumawa si Luna ng walang saya. Hindi. You are. Fine. Oo. Natahimik ang sasakyan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita sisingilin ng fidelity. Wala naman yun sa kontrata. Luna. Alam mo kung ano lang masakit? Nangilid ang luha niya. Hindi dahil may ibang babae, kundi dahil nakita ng lahat na okay lang sa'yo na mapahiya ako. Kahit peking kasal natin, tunay yung mukha ko sa litrato. Totoong pangalan kong kasama ng pangalan mo. Totoong magulang kong makakakita kapag may headline na niloloko ako ng asawa ko. Huminga siya ng malalim. Hindi ako humihingi ng love trip. Respeto lang. Tumigil ang sasakyan sa mansyon. Bumaba siya. Hinabol siya ni Trip. Wait. Bakit?
I was wrong. Natigilan siya. I should have moved away. Dahil nasa kontrata? No, Lumapit ito. because I don't want to hurt you. Lalong nangilid ang luha niya. Then don't. Simple lang ang sinabi niya, pero yon ang pinakamabigat. Hindi sumagot si Trip. Hinawakan lang nito ang pisngi niya. I won't. At mula nung gabing yon, wala nang ibang babaeng pinayagang lumampas sa malinaw na hangganan ni Trip. Unang beses bumisita ni Trip sa bahay ng mga Navarro. Naka 3-piece suit ito. Pagbukas ni Mang Nato ng pinto. Anak, may naniningil ba? Pa, asawa ko. Tiningnan ni Mang Nato si Trip. Mukhang bangko. Narinig yon ni Trip. Good afternoon, sir. Huwag mo kong i-sir. Parang utangan kita. Maya-maya, nakaupo sila sa hapag. Sinigang, pritong tilapia, kamatis. Pasensya ka na, iho. Simple lang ang pagkain. No need to apologize. It looks good. Tikim, napatigil ito. Hindi masarap? It's excellent. Ngumiti si Mercy. Ma, record natin. 5 words. Sinipa siya ni Trip sa ilalim. Aray? Ano? May ipis. Biglang tumingin si Trip sa sahig. Where? Humagalpak ng tawa si Luna. Takot ka? I'm not. Biglang may maliit na ipis na dumaan malapit sa paa nito. Mabilis tumayo si Trip. Nadulas ang monoblock na pahalakak sina Luna at Mang Nato. CEO pala kalaban. Ipis lang katapat. Maging si Mercy ay napatawa. Namula si Trip. This isn't funny. Very funny. Pagkatapos kumain, ipinilit ni Mang Nato na turuan si Trip mag-ihaw. I know how to cook. Anong niluluto mo? Steak. Hindi count yun. Mahal. Why does price matter? Kapag nasunog ang steak, masakit. Kapag bangus, matututunan mong magpatawad. Natawa si Luna. Nang tumayo si Mang Nato, napaungol ito dahil sa tuhod. Mabilis siyang inalalayan ni Trip. Walang camera. Walang ibang nakakakita maliban kay Luna. Careful. Okay lang. Sit down. I'll finish. Napatingin si Mang Nato sa kanya. Sigurado? Yeah. Kaya nag-ihaw si Trip. Napaso, nausukan at natuto. Nang gabi, kausap ni Mercy si Luna. Anak, ma? Hindi ko alam kung bakit parang laging may takot sa mata mo kapag tungkol kay Trip. Natahimik siya. Pero nakita ko kung paano kanya tingnan kapag hindi ka nakatingin. Ma, may mga lalaking magaling magsabi ng mahal kita, pero hindi marunong umalalay kapag nahihirapan ka. May mga lalaking hindi marunong magsalita, pero kusang kamay kapag may kailangang buhatin. Napatingin si Luna sa labas. Naroon si Trip at Mang Nato. Nakaupo sa monoblock. Magkatabing kumakain ng inihaw na bangus. Baka hindi pa niya alam ang nararamdaman niya. Hinawakan ni Mercy ang kamay ng anak. Pero wag mong kalimutan, anak. Kung dumating ang araw na mahalin mo siya, wag mawala ang sarili mo. Tumango si Luna. Hindi niya alam na yun ang pinakamahalagang payo na kakailanganin niya. Isang gabi, nag-overtime si Luna. Namatay ang cellphone niya. Pagdating niya sa mansyon ng halos alas 12, nadatnan niyang bukas lahat ng ilaw. Nasa dining room si Trip. Bakit gising ka pa? Where were you? Restaurant. Your shift ended at 9. May inventory issue. You didn't answer your phone. Lobat. I called 12 times. Napangiti siya. 12? Yes. Concern? Annoyed. Kung concern, ilan? 20. Napatawa siya, ngunit hindi natawa si Trip. Lumapit ito. Don't do that again. Nawala ang ngiti niya. Do what? Disappear. Hindi naman ako nawala. You weren't home. You weren't answering. Walang nakakaalam kung nasan ka.
Humina ang boses nito. For 2 hours, I kept thinking of everything that could happen. Natigilan siya. Trip? I don't like worrying about people. Bakit? Tahimik. Matagal bago sumagot. Because people leave. Yun ang unang beses na binuksan ito ang nakaraan. Iniwan siya ng ina nung 9 na taong gulang. Namuhay ito abroad kasamang bagong pamilya. Ang ama naman ay namatay sa heart attack noong 19 si Trip. I learned early that getting attached to people gives them something they can use to hurt you. Hindi na nagbiro si Luna. Hinawakan niya ang kamay nito. Alam mo, may problema sa theory mo. What? Kung hindi ka magmahal para hindi ka masaktan, hindi ka rin sasaya. That's simplistic. Simple lang naman talaga. Lumapit siya. May aalis, may mawawala, may masasaktan. Totoo. Pero hindi ibig sabihin na habang nandyan sila, hindi mo na mamahalin. And when they leave? Masakit. Ngumiti siya ng malungkot. Pero at least minahal mo. Tinitigan siya ni Trip. You make everything sound easy. Hindi easy. Hinawakan niyang dibdib nito. Worth it lang. Hindi alam ni Luna kung sinong unang gumalaw. Basta nagtagpo na naman ang labi nila. Walang audience, walang cameras, walang kailangang lokohin. Pagkatapos, dinikit ni Trip ang noo nito sa kanya. This is becoming a problem. Malaki? Yes. Ngumiti siya habang nangingilid ang luha. Good. Why? Para dalawa tayo. Mula noon, lalong naging komplikadong lahat. Sinusundo na siya ni Trip. Naghihintay kapag overtime. May pagkain sa office niya kapag nalalaktawan niyang kumain. At may bagong rule si Luna. Tuwing Friday, bawal business dinner. Who made that rule? Your wife. Contractual. Still wife. Isang Friday, dinala niya si Trip sa perya. No. Anong no? I'm not getting on that. Itinuro nito ang Ferris wheel. CEO ka pero takot ka sa Ferris wheel? I'm not afraid. Same line mo sa ipis. Luna. Hinila niya ito. Nang nasa taas na sila, mahigpit ang hawak ni Trip sa gilid. Relax. This structure doesn't look safe. Inspection engineer ka? I own hotels. I know structural standards. Di huwag kang tumingin sa bolts. Napapikit si Trip. Tumawa siya. Maya-maya, tumigil ang Ferris wheel sa tuktok. Why did it stop? Normal? This isn't normal. Trip, hinawakan niya mukha nito. Tingnan mo ko. Tumingin ito. Hindi tayo mamamatay. You don't know that. Kapag namatay tayo, at least legal husband kita. Hindi scandal. Napatawa ito kahit kinakabahan. Ayan, better. Nang bumaba sila, bumili si Luna ng cotton candy. Pinakain niya sa Trip. May naiwan sa gilid ng labi nito. Wait. Pinunasan niya gamit ang hinlalaki. Nagkatinginan. Hinawakan ni Trip ang kamay niya. You do that on purpose. What? Make it difficult not to kiss you? Nawala ang salita niya. Then stop trying. At tinalikan siya ni Trip sa gitna ng perya. May mga batang sumigaw ng, Yee. Paghiwalay nila, napaya ako. You told me to. Hindi ko sinabing public. Too late. Sa gabing yon, nakatulog si Luna na may ngiti. Hindi na niya naaalalang eksaktong araw kung kailan tumigil ang lahat sa pagiging trabaho. Isang umaga, nagising ang buong bansa sa iskandalo. Wife for hire. Billionaire CEO paid restaurant employee 15 million to become his wife. Kumalat ang scan copy ng kontrata. May signatures, may amount, may clauses. Lahat. Nang pumasok si Luna sa restaurant, tumahimik ang dining floor. May mga nakatingin. May nagbulungan. 15 million pala. Kaya pala biglang asawa? Narinig niya. Masakit. Pero nagpatuloy siya hanggang may isang customer na nagsalita ng malakas. Miss, magkano naman kung girlfriend lang?
Natawa ang kasama nito. Huminto si Luna, lumapit. Alam niyo po, mas mababa sana singil ko kung respeto lang ang binibili niyo. Kaso mukhang wala kayong budget. Natahimik ang babae. Tumalikod siya. Pero pagpasok niya sa stockroom, doon siya umiyak. Hindi dahil totoong kontrata, kundi dahil ang isang desisyong ginawa niya para iligtas ang magulang ay ngayon ginagamit para palabasing wala siyang dignidad. Pag-uwi, naroon si Trip. My legal team is tracing the leak. Hayaan mo. No, Totoo naman. not everything written there is true anymore. Napatigil siya. Lumapit si Trip. The amount is true. The original arrangement is true. Hinawakan nito ang kamay niya. But the part where you leave after a year, Huminga ito. I don't want that anymore. Nangilid ang luha ni Luna. Trip, what I feel for you isn't in that contract. Then what is it? Hindi agad nakasagot ang lalaki. At bago pa nito masabi, tumunog ang telepono. Emergency board meeting. Muli naputol ang sandali. At doon nagsimulang gumalaw sina Gavin at Bianca. Pinatawag si Luna sa board meeting. Naroon sina Gavin, Bianca at ilang senior shareholders. May PR consultants, may lawyers. For the protection of the company, we recommend that Luna issue a statement admitting the marriage was a temporary arrangement. Recommend? Yes. Sounds more like sacrifice. Hindi ngumiti si Gavin. If she steps away from Trip temporarily, the stock market will stabilize. Napatingin si Luna kay Trip. Tahimik. At sa ilang segundo, bumalik lahat ng takot niya. Business first. Company first. Siya temporary. Tumayo siya. Okay. Biglang napalingon si Trip. What? Kung akong problema, aalis ako. No. Trip, tumayo rin ito. I said no. You're risking billions over. Finish that sentence carefully. Natahimik si Gavin. Humarap si Trip sa board. If anyone here believes I'm going to throw my wife under the bus to save a temporary stock decline, resign. Trip, this is emotional. Yes. Nagulat ang lahat. For once, it is. Lumapit ito kay Luna. I spent most of my life believing the company was the only thing no one could take from me. Hinawakan itong mukha niya. Then you came. Nangilid ang luha ni Luna. I can rebuild the company. Humina ang boses nito. I don't know if I can rebuild myself if I lose you. Napahikbi si Luna. Ang daya mo. What? Kapag gusto kong magalit, saka ka sweet. May ilang napangiti. Hinampas niya ng mahina ang dibdib nito. Next time sabihin mo agad. Say what? Tumingin siya sa mga mata nito. Kung ano man yung hindi mo natapos sabihin kanina. Tahimik. Pero bago pa makasagot si Trip, nagsalita si Doña Celestina mula sa dulo. I believe my grandson is trying to say he's in love. Halos mabulunan si Trip. Tumawang ilang board members na mula si Luna. Grandma. What? Napakabagal mo? Sa gitna ng krisis, yun ang unang pagkakataong napatawang buong room. Hindi natanggap ni Bianca ang pagkatalo. Nagpadala ito kay Luna ng old video. Sa video, ilang araw bago sila ikasal, kausap ni Trip ang kaibigan. She's temporary. 1 year. When the contract ends, she leaves. I don't need a wife. Hindi ko kailangan ng asawa. I need compliance. Parang piniga ang puso ni Luna. Alam niyang luma, pero naaalala niyang malapit nang matapos ang kontrata. Kasabay noon, may edited photos na lumabas online kung saan tila may intimate meeting sina Bianca at Trip. Tinawagan ni Luna si Trip, hindi sumagot. Board crisis. Nang umuwi ito, halos 2:00 na. Pagod, galit. Kailangan nating mag-usap. Can it wait? No. Ipinakita niyang video. Tumingin si Trip. That was before. Alam ko. Huminga siya. Pero gusto kong marinig mula sa'yo.
Luna, I'm exhausted. Temporary pa rin ba ako? Napapikit si Trip. Not tonight. Parang may pumutol sa dibdib niya. Hindi ko tinatanong kung pagod ka. I can't deal with this right now. Nangilid ang luha niya. Okay. Luna. Hindi. Tama ka. Napangiti siya ng masakit. Business muna. Tumalikod siya. Hindi napansin ni Trip na kinabukasan nakahanda ng bag niya. Iniwan niya ang singsing at sulat. Trip, hindi ako galit dahil binayaran mo akong maging asawa mo. Galit ako sa sarili ko dahil nakalimutan kong trabaho lang pala to at ginawa kitang tahanan. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ko. Ang hinihingi ko lang sana, huwag mo akong gawing tanga dahil minahal kita. Salamat sa lahat. Pero kailangan ko umalis habang may natitira pa akong sarili. Nang mabasa yun ni Trip, nawalan siya ng kontrol. Luna! Wala. Tinawagan, patay ang phone, pinuntahan ng restaurant, nag-resign. Pumunta sa bahay ng mga Navarro. Wala roon. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi nakasagot si Trip. Dahil sa unang pagkakataon, na-realize niya na baka siya mismo ang dahilan kung bakit nawala ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Malakas ang ulan, nagmamaneho si Trip. Paulit-ulit tinatawagan si Luna. Voicemail. Luna, please answer. Isa pa. I know you're angry. You have every right. But don't disappear. Huminga siya ng nanginginig. You asked if you were temporary. Pumikit siya sandali. You stopped being temporary a long time ago. Sa kabilang lane, isang truck ang nawalan ng kontrol. Busina, ilaw, impact. At pagkatapos, kadiliman. Nalaman ni Luna ang aksidente mula kay Marga. Tumakbo siya sa ospital. Nakita niyang duguan ang damit ng asawa habang itinutulak sa operating room. Trip! Hindi siya pinapasok. Bumagsak siya sa hallway. Dumating si Celestina, Mang Nato, Mercy, Marga. Kasalanan ko. Anak, kung hindi ako umalis. Hinawakan siya ng ina. Huwag mong kunin ang kasalanang hindi iyo. Umiyak si Luna. Ilang oras pagkatapos, lumabas ang surgeon. Stable, but comatose. Araw-araw binantayan siya ni Luna. Kinakausap. Alam mo, ang kapal ng mukha mo. Ikaw nang iwan sa akin emotionally tapos ikaw ngayon tong literal na hindi gumigising. Pinunasan niya ang kamay nito. May utang ka pang apology. Tahimik. At hindi pwedeng abogado. Huminga siya. Tumulo ang luha. Trip, galit pa rin ako. Hinawakan niya ang kamay nito. Pero hindi ibig sabihin nun. Gusto kitang mawala. Lumipas sa mga linggo, isang gabi wala nang ibang tao. Dahan-dahang inilagay ni Luna ang kamay ni Trip sa tiyan niya. May hindi ko nasabi bago ko umalis. Humagulgol siya. Buntis ako. Tahimik ang machines. Magiging tatay ka. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Hindi ko alam kung magiging tayo pa. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Pero gusto kong gumising ka para may choice ka. Para may chance kang maging ama. Tumulo ang luha niya sa kamay nito. Please, Trip. Humina ang boses niya. Hindi kita kailangan bilang asawa para mabuhay. Pero mahal kita. Yun ang unang pagkakataon niyang sinabi ng buo. Mahal kita. Kaya pakiusap. Huwag mo kong parusahan sa pag-alis mo ng tuluyan. Kinabukasan, gumalaw ang daliri ni Trip. Nagising si Trip. Tumakbo si Luna papasok. Trip! Nakangiti siyang umiiyak. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, walang pagkilala. Who are you? Para siyang sinaksak. Ako to. Do I know you? Napalunok siya. Luna. Wala. Asawa mo. Napakunot noo si Trip. I'm married. Tumalikod si Luna.
Doon siya napaiyak. Partial retrograde amnesia. Wala ang halos 2 taong alaala. Naalala nito ang company, ang lola, ang pamilya, pati si Bianca bilang dating kasintahan, pero hindi si Luna. Nang malamang asawa niya si Luna, tinitigan siya nito. We married? Yes. Why? Mahabang story. Were we in love? Natahimik siya. I was. Napatingin ito. And me? Napalunok siya. Ask yourself kapag bumalik ang memory mo. Sa rehab, madalas magkasama sila. Hindi pinilit ni Luna ang alaala. Isang araw, nahuli niyang nakatitig si Trip. Bakit? Nothing. 5 minutes ka nang nakatingin? I'm trying to understand why I married you. Any conclusion? You talk too much. Wow! You argue with doctors. Maling dosage. You threaten physical therapists. Pinahirapan ka. That's their job. Still, ngumiti si Trip. And you're beautiful when you're angry. Natahimik siya. May amnesia ka nga. Why? Mas malandi ka ngayon. Sa isang therapy session, nahirapang tumayo si Trip. Nawala ng balanse. Nasalo siya ni Luna. Halos magkadikit ang mukha nila. This feels familiar. Nangilid ang luha niya. Maraming beses. Did I kiss you after? Minsan. What did you say? Napangiti siya. Quality control. Biglang napahawak si Trip sa ulo. May flash, kape, Luna. Indirect kiss. Nawala. Trip? Nothing. Ngunit mula noon, mas lumakas ang pakiramdam nitong may bahagi ng katawan niyang nakakakilala kay Luna kahit hindi kaya ng isip. Isang gabi sa garden ng rehab center, magkatabi sila. Did I love you? Napatigil si Luna. Bakit mo tinatanong? Because people talk around me. Huminga ito. Grandma says I changed after marrying you. Tumingin sa kanya. My staff says I started going home earlier. Bahagyang ngumiti. My driver says I made him stop at 3 different stores once because you mentioned wanting mangoes. Natawa si Luna habang umiiyak. Did I love you? Hindi ko alam. You were my wife. Hindi lahat ng asawa minamahal. Did you love me? Tumulo ang luha niya. Oo. Hindi na niya itinago. Minahal kita kahit ayaw ko. Huminga siya. Minahal kita nung masungit ka. Nung ayaw mong may gumagalaw sa thighs mo. Nung hindi ka marunong mag-jeep. I took a jeep? Hindi pa. Future mo yun. Napatawa ito. Minahal kita nung nag-alaga ka sa akin. Nung pinagtanggol mo ko. Nung natuto kang tumawa. Nanginginig ng boses niya. At minahal kita hanggang sa dumating sa point na mas masakit manatili kaysa umalis. Natahimik si Trip. Pero hindi kita pipilitin. To do what? Mahalin ako dahil lang minahal mo ko nun. Napatingin ito sa kanya ng matagal. What if I want to? Nanlaki ang mata niya. What if I don't remember loving you? But every time you walk away, I want to follow. Lumapit. What if my head forgot you, Luna? But my body didn't. Hinawakan ito ang kamay niya at inilagay sa dibdib. Mabilis ang tibok. This happens every time you're close. Natawa siya sa gitna ng luha. Baka side effect ng gamot? Ngumiti si Trip. Then you're my favorite side effect. At hinalikan siya nito. Hindi yon pagbabalik sa lumang relasyon. Bagong simula yon. Makalipas ang ilang linggo, inilapag ni Luna ang annulment papers. What is this? Freedom. Whose? Pareho natin. Napakunot noo ito. Trip, ayoko manatili ka dahil buntis ako. Napatingin ito sa tiyan niya. Ayoko manatili ka dahil naaawa ka. Huminga siya. At ayokong isang araw,
Bumalik ang memory mo at maramdaman mong nakulong ka sa buhay na hindi mo na gusto. You're leaving? Yes. No, Hindi to board meeting. I don't agree. Hindi ko kailangan ng agreement. You're really making me court my own wife? Napangiti siya. Soon to be ex-wife. Lumapit ito. Fine, Fine? I'll court you. Hindi ako madaling ligawan. I survived the truck. Natawa siya. I'll survive you. Challenge accepted. Unang move ni Trip, 500 roses. Ibinalik ni Luna ang 499. May note. Isa lang kailangan. Hindi ako funeral parlor. Kinabukasan, sunflower. Better? Sinagot niya. Pwede. Sumunod na araw, limousine. Hindi siya sumakay. Get in. No. Why? Jeep tayo. No, Scared? no. Same line sa ipis. Makalipas ang 10 minuto, nasa jeep sila. Bayad! Tumingin si Chip sa kanya. What? Bayad daw. How? Halos maiyak sa tawa si Luna. CO ka pero hindi marunong mag-abot? Naglabas ito ng 1,000. Hoy! What? Pamasahe lang. Hindi mo binibili ang jeep? Napalingon ng mga pasahero. May nakakilala. Sir Trip? Napapikit ito. Smile, billionaire. Kinabukasan, viral ang picture ni Trip sa jeep. Caption, billionaire CEO seen commuting with wife. Galit si Trip. Tawa ng tawa si Luna. Ang cute mo sa picture. I look terrified. Authentic. Patuloy ang investigasyon. Natuklasan si Gavin ang nag-access sa confidential contract. May transfers din mula sa company funds patungo sa shell companies. Si Bianca naman ang nag-coordinate sa media leak at manipulated images. Emergency shareholders meeting. Naroon si Luna. She doesn't belong here. Tumayo si Luna. Tama ka. Nagulat ang lahat. Hindi ako ipinanganak sa ganitong mundo. Hindi ako lumaki na may driver. Hindi ako nag-aral abroad. Hindi ko alam ang difference ng 5 klase ng wine bago ko nagtrabaho sa restaurant. Pero tinuruan ako ng magulang ko ng isang bagay na mukhang nakalimutan mo. Tinitigan niya si Gavin. Huwag kumuha ng hindi sayo. Tumigas ang mukha nito. Tinawag mo akong gold digger dahil tumanggap ako ng perang malino na napagkasunduan namin ni Trip. Tinuro niya ang document sa screen. Pero ikaw, binayaran ka para protektahan ng kumpanya at ninakaw mo. Natahimik ang room. At least ako, tinapos kong trabaho ko. May natawa. Namula si Gavin. Inilabas ni Trip ang ebidensya. Fraud, embezzlement, forgery, corporate espionage. Pumasok ang investigators. Bago dalhin si Gavin, lumapit ito kay Luna. You think you won? Ngumiti siya. Hindi kita kalaban. What? Ang sarili mong kasakiman ang kalaban mo. Tinalikuran niya ito. Si Bianca naman ay hinarap niya sa koridor. You're enjoying this? Umiling si Luna. Hindi. Liar! Bianca, alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi mo kailangang gawin lahat ng to. Maganda ka, matalino, may pera, may pangalan. Pero sa sobrang takot mong hindi piliin ni Trip, nakalimutan mong piliin ang sarili mo. Nangilid ang luha ni Bianca. Akala mo nanalo ko dahil akong pinili niya. Umiling siya. Hindi. Nanalo ko nung natutunan kong hindi ko kailangan ng pagpili niya para magkaroon ng halaga. Tumalikod siya at yun ang paghihiganting pinili niya. Katotohanan, justice, at buhay na mas maayos kaysa sa mga taong nagtangkang sirain siya. 7 buwan ang buntis si Luna nang dalhin siya ni Trip sa restaurant kung saan unang nagsimula ang lahat. Umorder ito ng cappuccino. Paglapag ng tasa, humigop si Luna. Kinuha ni Trip. Uminom. Hoy, indirect kiss? Nanigas ito. May flash.
Coffee machine, pajama. Quality control, civil wedding, balcony, resort, Ferris wheel, ulan. Lagnat, contract, suit. Aksidente. Napahawak sa Trip sa ulo. Trip? Sunod-sunod ang alaala. Pati ang gabing umalis si Luna. Ang desperation, ang voicemail, lahat. Napaluha siya. Anong nangyayari? Tumingin siya rito. Quality control. Napatakip si Luna sa bibig. Trip? I remember. Tumulo ang luha. I remember everything. Umagulgol si Luna. Niyakap siya nito. I remember the coffee machine. Your stupid sticky notes. Hindi stupid. I remember the first time you slept in my bed because of thunder. Shut up. Tumawa itong umiiyak. I remember you. Hinawakan ang mukha niya. All of you. Niyakap siya ni Luna. And I remember being stupid enough to let you leave. Nanginig ang boses. I'm sorry. Matagal na kitang pinatawad. No. Don't make it easy because you love me. I hurt you. You asked me one question that night. One. And instead of giving you the truth, I treated your heart like another problem on my schedule. You deserved better. If I spend the rest of my life proving that, I will. Hinampas niyang dibdib nito. Ang tagal mo nakaalala. Natawa ito. I know. Pinag-jeep pa kita. I remember that. Good. Para hindi masayang. At hinalikan niya ito. Nang mag-labor si Luna, mas nagpanik si Trip kesa sa kanya. Call the doctor. Nandito ng doktor. Another doctor. Trip? Humawak siya sa kamay nito ng malakas. Oh. Oh? Akong manganganak? Right. Sorry. Sa delivery room, kasalanan mo to. I know. Never again. Okay. Huwag kang okay ng okay. What should I say? Wala. Okay. Nanlilisik siya. Sorry. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Parehong natigil. Baby girl. Nang ilagay sa dibdib ni Luna, humagulgol siya. Si Trip naman ay nakatayo, umiiyak ng tahimik. Bakit ka umiiyak? I'm not. May luha. A hospital air. Natawa siya. Nang hawakan ni Trip ang anak, nanginginig ito. She's tiny. Baby kasi, gusto mo 6-footer? Her head. Support mo. What if I hurt her? Lumambot ang mukha ni Luna. You won't. How do you know? Hinawakan niyang pisngi nito. Dahil alam ko kung gaano ka magmahal kapag hindi ka natakot. Napaluha muli si Trip. Pinangalanan nilang Amelia Celeste Cuevas. Mabilis sa tuklasan ni Luna na mas dramatic pala si Trip bilang tatay. Unang pagpapalit ng diaper. Why does it smell like that? Baby poop? She only drinks milk. Ask science. Can we call the pediatrician? Dahil tumae. It seems excessive. Humagalpak ng tawa si Luna. Sa unang paligo. What if she slips? Hindi sabon ang anak natin. Her neck is fragile. Support it. You do it. No, tatay ka. Makalipas ang ilang linggo, expert na ito. Magpalit ng diaper, maghele, magpuyat. Minsang umuwi si Luna mula meeting at nadatnan si Trip na tulog sa rocking chair. Nasa dibdib nito si AC. May bottle sa isang kamay, may fairy tale book sa isa. At may pink bow sa buhok ni Trip. Kinuhanan niya ng picture. Kinabukasan, delete it. Never. Luna. Future blackmail? I'm serious. Post ko? Tumakbo siya. Hinabol siya ni Trip sa buong bahay. Narinig ni Acing tawanan at natawa rin. At sa gitna ng maingay nilang bahay, na-realize ni Luna, ito palang tahanan, hindi mansyon, hindi chandelier, hindi pera, tawanan. Pagod,
gatas, diaper. At isang lalaking minsang takot magmahal, ngayon natutulog na may baby sa dibdib. Hindi pa rin nakakalimutan ni Trip ang pangako nitong manligaw. Isang araw, dinala niya si Luna sa public park. Naroon ang pamilya, employees, Marga, Doña Celestina at ilang beneficiaries ng Charity Foundation. Anong meron? Lumapit si Trip. May maliit na box. Lumuhod. Sumigaw si Marga. Finally! Marga? Tumawang lahat. Ngunit nagsalita si Trip. Luna Navarro, nung una kitang inalok ng kasal, may kontrata akong hawak. Nangilid ang luha niya. I thought everything could be negotiated. Huminga ito. Time, loyalty, marriage. Tumingin sa kanya. I was arrogant enough to believe I could pay someone to stand beside me without ever having to give anything of myself. Then you entered my house and rearranged my ties. You fought with my coffee machine. You exposed my fear of cockroaches to your entire family. Public information? Natawa si Trip pagkatapos ay naging seryoso. And somewhere between all the arguments, I stopped wanting a wife for 1 year. I wanted you for every year I have left. The first time I offered you 15 million pesos. Binuksan nito ang kahon. Simpleng, eleganteng ring. Today, I have nothing to offer except everything I am. No contract, no expiration date, no conditions. You once told me I could never buy your heart. You were right. So I'm not asking to own it. I'm asking if you'll trust me with it. Will you choose me this time? Pinunasan niyang luha. May question. Napapikit si Trip. Of course. Separate bedroom? Naghiyawan sa tawang lahat. Tumayo si Trip. Absolutely not. Okay. Okay what? Okay, husband. Naghiyawan ng lahat. Isinuot nito ang singsing at nang halikan siya, hindi na kailangang magpanggap. Nang tanungin siya ni Trip kung saan niya gustong gawin ang wedding reception, sagot niya, public park. You can choose any hotel. No. Private island? No. Beach resort? Park? Why? Nung bata ako, kapag birthday ko wala kaming restaurant. Bibili si Papa ng 3 barbecue, 2 rice, soft drinks. Pupunta kami sa park. Libreng hangin, libreng bench, libreng puno. Sa araw na kasal natin, ayokong may batang dadaan at titingin sa pagkain natin pero alam niyang hindi siya pwedeng kumuha. Gusto kong lahat makakain. Then everyone eats. Ginawa nila, mahabang buffet. Libre sa street families, senior citizens, vendors, children's homes. Walang VIP section. Nang makita ni Mang Nato ang anak na naka-white gown, umiyak ito. Anak, patawad. Pa? Dahil sa amin kaya mo tinanggap ang unang kasal. Pa, tingnan mo ako. Wala kang kailangang hinging tawad. Pero nagsakripisyo ka. Oo. Pero hindi lahat ng sakripisyo ay dahilan para magsisi. Tumingin siya kay Trip. Karga nito si AC. May mga pagkakataong ang pinakamasakit na pintuan ang nagdadala sa atin sa lugar na hindi natin inaakalang magiging tahanan. Niyakap niya ang ama. Hindi ko piniling hirap natin pa. Pero pipiliin ko kayo ulit sa kahit anong buhay. Humagulgol si Mang Nato. At ang yakapin sila ni Mercy, sumali rin si Trip habang karga si AC. Simple ang reception, pero yun ang pinakamagandang party na naganap sa buhay nila. Hindi tumigil sa trabaho si Luna. Nagtayo siya ng sariling social enterprise, Navarro Table. Kumuha sila ng single parents, working students, dating homeless individuals, women recovering from abusive relationships. Nang tunungin siya sa interview, why continue working when you're married to one of the wealthiest men in the country? Tumawa siya. Dahil hindi trabahong pagiging asawa ni Trip. Full-time stress lang.
Nasa audience si Trip. Napailing. Nagtawanan ng lahat. Naging seryoso si Luna. Bago ako naging Mrs. Cuevas, Luna Navarro muna ako. Huminga siya. At ayokong mawala yon. Tumingin siya sa mga babae sa audience. Ang tamang pag-ibig. Hindi ka ginagawang mas maliit para magkasya sa buhay ng partner mo. Tumango siya. Dapat tinutulungan ka nitong lumaki. Pagkatapos ng interview, lumapit si Trip. Full-time stress? May objection? Yes. Submit in writing. Hinila siya nito palapit. I'm proud of you. Natahimik siya. Thank you. Sa hindi mo ako ginawang shadow mo. Hinaplos ito ang pisngi niya. I married a woman who can destroy a boardroom with 3 sentences. Ngumiti ito. Why would I ever make her smaller? Napaluha si Luna. Bakit ang sweet mo? Is that a complaint? Suspicious? Impossible woman. You're impossible woman. Always. 5 taong gulang na si AC nang makita nito ang lumang kontrata. Tumakbo papunta sa mga magulang. Mommy? Yeah? Binayaran ka ni Daddy? Nabulunan si Luna. Dahan-dahang ibinaba ni Trip ang laptop. Where did you get that? Drawer! Tiningnan ni Luna ang asawa. Explain. Why me? Ikaw nag-offer. Umupo si AC sa pagitan nila. Daddy, bumili ka ng wife? No. Yes. Luna. How much? 15 million. Nanlaki ang mata ng bata. Ang mahal mo, Mommy? Humagalpak si Trip. Excuse me? Daddy, may discount? Mas lalo itong natawa. Anak, then you fell in love? Nagkatinginan ang mag-asawa. Unfortunately, your mother chased me. Hoy? She couldn't resist. Sinungaling? Kiss! Kiss! No. Kiss! Hinila ni Trip si Luna. Trip? Hinalikan siya. Napasigaw si AC. Yuck! Paghiwalay nila, 5 taon na, mahilig ka pa ring manggulat. 10 years from now, I'll still do it. 20? Yeah. 50? Lumambot ang tingin nito. If I'm alive, I'll still annoy you. Ngumiti siya. Promise? Hinawakan nito ang kamay niya. Promise. Sa 10th anniversary nila, may iniabot na envelope si Trip. Ano to? Contract. Ha? Lifetime marriage agreement. Clause 1. Luna may rearrange Trip's ties without permission. Natawa siya. Clause 2. Trip must ride a jeep at least once every year to maintain humility. Good! I regret this. Clause 3. Whoever is wrong in an argument apologizes first. If both are wrong, both buy ice cream. Clause 4. AC may demand family movie night twice a month. Clause 5. Husband and wife must never allow a full day to pass without saying, I love you. Nangilid ang luha ni Luna. Clause 6. This agreement has no expiration. Sa ilalim, payment. 1 lifetime. Umiyak siya. Too cheesy? Sobra. I can throw it away. Hinablot niya ang papel. Subukan mo. Sign. Kumuha siya ng pen, pero may idinagdag. Clause 7. Kapag may ipis, si Luna ang papatay. Napakunot noo si Trip. Delete that. No. I'm not afraid of cockroaches. AC? Don't. Tumakbo siya. Hinabol siya ng asawa. At napuno muli ng tawanan ang bahay na minsang napakatahimik. Isang hapon, bumalik sina Luna Trip sa public park. Naglalaro si AC sa damuhan. Magkatabi silang nakaupo. Nakasandal si Luna sa balikat ng asawa. May question ako. That sentence has caused me problems for 10 years. Kung makakabalik ka sa araw na inalok mo ko ng 15 million,
Gagawin mo ulit? No. Hindi. No. I'd walk into that restaurant. I'd ask you to dinner. Tatanggihan kita. I'd ask again. Reject. Again. Reject. Again. Napatawa siya. Hanggang kailan? Until you say yes. Paano kung 1 year? I'd wait. 10? I'd wait. Paano kung hindi talaga ako pumayag? Then I would respect that. Natahimik siya. Hinawakan nito ang kamay niya. Because that's the biggest thing you taught me. What? Love is an ownership. If you love someone, you don't buy her. You don't control her. You don't trap her. You give her every reason to stay. And still respect her freedom to leave. Grabe. What? From refrigerator to philosopher. You ruined the moment. Specialty ko. Tumakbo si AC palapit. Daddy, ice cream! Why me? Because you're billionaire! Humagalpak si Luna. Tamang anak mo. I'm being financially abused by my own family. Excuse me, 15 million lang presyo ko nun. You still remember? Of course. Inflation. How much now? Hindi mo afford. Try me. Tumingin siya sa lalaki, sa asawa, sa ama ng anak niya, sa taong minsang bumili ng isang kasal dahil takot magmahal. At sa lalaking kalaunan ay handang mawala ang lahat, wag lamang siyang gawing maliit. Ngumiti siya. One lifetime. Naging seryoso si Trip. Hinawakan ang kamay niya. Deal. Walang contract? None. Walang expiration? Never. Walang refund? Absolutely not. Tumawa si Luna. Ngunit ilang sandali, pagkatapos naging tahimik siya. Trip, thank you. For what? Sa pagpili sa amin. No. Thank you for teaching me how. Tumulo ang luha ni Luna at marahil yon ang pinakamagandang buod ng kanilang pag-ibig. Hindi sila nagsimula ng tama. Hindi fairy tale ang simula. May kontrata, may pera, may kasinungalingan, may pride, may mga taong nasaktan, may babaeng umalis dahil kailangan niyang iligtas ang sarili. May lalaking muntik nang mamatay bago na unawaan kung anong mawawala sa kanya. May amnesia, may pangalawang pagkakataon, at may pag-ibig na 2 beses pinili. Pero hindi lahat ng magandang kwento ay nagsisimula sa magandang paraan. Minsan, ang pinakamahalaga ay kung paano ka bumabangon pagkatapos ng maling simula. Natuklasan ni Luna na hindi kahinaan ng magmahal. Pero hindi rin pagmamahal ang paglimot sa sarili. Natuklasan ni Trip na ang paghingi ng tawad ay hindi simpleng pagsasabi ng sorry. Ito ay pagbabago, pag-ako, pangako, at araw-araw na pagpapatunay na hindi masasayang ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa'yo. At ang pinakamagandang paghihiganti ni Luna laban sa mga taong tinawag siyang bayaran, gold digger at oportunista, hindi ang makita silang bumagsak, kundi ang mabuhay ng masaya nang hindi hinahayaan ang opinyon nila na tukuyin ang sarili niyang halaga. Dahil bago siya naging Mrs. Cuevas, Luna Navarro muna siya, anak ni na Mercy at Nato. Babaeng nagtrabaho ng mabuti, babaeng tumawa kahit mahirap, babaeng tumayo kahit nasaktan, babaeng kayang magmahal ng buo, ngunit natutong wag ibigay ang sarili sa taong hindi marunong pahalagahan yon. At nang bumalik siya kay Trip, hindi yun dahil kailangan niya ng mayaman na asawa. Bumalik siya dahil nakita niyang nagbagong lalaki. At higit sa lahat, kaya na niyang mabuhay kahit wala ito. Pinili lamang niyang mabuhay kasama ito. Yun ang kaibahan ng dependence of love. At si Trip, ang lalaking minsang naniniwalang lahat ay may presyo ay natutong magpalit ng diaper, sumakay ng jeep, kumain sa karinderya, mag-ihaw ng bangus, magtago mula sa ipis, umiyak sa delivery room, maghintay sa labas ng Navarro table kapag late si Luna, at magsabi ng I love you bago matapos ang araw kahit gaano ka busy.
Habang naglalakad silang tatlo palayo sa park, biglang huminto si Luna. Hoy, masungit. What? Sa dami ng mahabang salitang nasabi nila sa loob ng maraming taon, minsan pala, pinakasimpleng pinakamahalaga. Mahal kita. I love you more. Impossible. Why? Competitive ako. Mommy, Daddy, yuck! Stop kissing! Humagalpak silang dalawa at sabay-sabay nilang hinawakan ang kamay ng anak. Walang kontrata, walang presyo, walang papel na nagsasabing kailangan nilang manatili. 3 kamay lang, 3 pusong natutong maging tahanan ng isa't isa. At isang pag-ibig na nagsimula sa pinakamaling dahilan, pero nagtapos sa pinakatamang desisyon. Ang piliin ng isa't isa. Hindi dahil kailangan, hindi dahil may kapalit, hindi dahil may obligasyon, kundi dahil malaya silang umalis at araw-araw malaya rin nilang pinipiling manatili.